Ang hapon ho, uli mga kababayan. Gusto ko lang ilabas ang aking sama ng loob sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Napakalungkot na pagdilat ng ating mga mata sa umaga. Wala tayong ibang makikita o maririnig sa mga TV o sa mga pahayagan kundi ang kaguluhan ng ating bansa. Ang hindi nalalaman ng mga politiko na yan na nag-iingay, hindi nila naisip ang kapakanan ng mga mamamayan. Ang akala siguro nila dahil sa kanilang panggugulo dito sa bansang Pilipinas ay nakakatulong sa bansa o sa mga mamamayan. Hindi nila naisip na mas lalo nalulugmok sa kahirapan ng bansang Pilipinas ang mga mamamayan na mahihirap. Itong mga politiko na to na ganid sa kapangyarihan, hindi lang ganid, mga kurakot pa ng pera ng kaban ng bayan. Maawa naman kayo sa mga Pilipino na tulad namin ng mga mahihirap lang. Wala na kayong paglalagyan ng mga pera nyo. Bakit hindi pa kayo nakukontento? Milyon-milyon ang kinukurap ninyo sa kaban ng bayan. Na pera namin yan. Pera namin mga mahirap ng mamamayang Pilipino ang nilulustay nyong milyon-milyon na pera. Hindi kayo na konsensya, hindi kayo nahihiya. Na kaming mga mahirap, halos bagoong tuyo, noodles, itlog na lang ang aming inuulam. Samantala, lahat ng sinusubo namin, itlog, tinapay, noodles, lahat ng aming kinakain, may tax, may VAT. Tapos, ibubulsa lang nyo. Kayo nagpapasasa sa pera ng taong bayan. Di ba kayo nahiya? Mga politikong mga kurakot. Tama na ang pangungurakot nyo. At saka yung mga politikong ganid sa kapangyarihan. Gusto maging presidente na agad. Hindi. Malapit ng 2028. Bakit hindi nyo hintayin 2028 na matapos ang term ni Bongbong Marcos bilang presidente at lumabang kayo ng parehas? Tumakbo kayo presidente, mga Duterte, kahit sino sa inyo mga Duterte. May karapatan kayo, malaya kayong tumakbo presidente. Pero idaan nyo sa tamang pamaraan. Walang pipigil sa inyo kung sino man sa inyo mga Duterte ang tumakbo uli bilang presidente. Dahil kami mga mamayan, may karapatan kami na bumoto sa 2028 kung sinong gusto rin naming presidente. Diba? Buti lang kayo mga mayayaman. May mga pera kayo, milyon-milyon pera nyo sa bangko. May mga bahay kayo sa ibang bansa. Pag nagkagulod sa Pilipinas, magsialisan lang kayo. May mga bahay kayo doon sa ibang bansa, marami kayo pera. Paano kami mga mahirap? Kami ang maiiwan din sa Pilipinas. Kasi wala kami mga pera, hindi kami makalis din sa Pilipinas eh. Pero kayo na mga mayayaman, kayo mga politikong, mga buhaya kayo. May mga bahay kayo doon sa ibang bansa. Magsialisan lang kayo pag nagkagulo dito. Kaya ang lakas ng loob nyo manggulo. Lalo na yung mga Duterte. Baka kalahati ng China, kayo na nagmamay-ari eh. Kaya ang lakas ng loob nyo manggulo eh. Dahil pag nagkagulo dito, nagira dito, dahil kumampi kayo sa China, binigay na ninyong West Philippines sa China, o pag nagkagira dito, punta na kayo sa China. Mayroon na kayong mga ari-arian doon. Sino kawawa? Kami na mga mamamayan na walang pera. Dahil di kami makaalis dito sa Pilipinas. Di pamasahe nga namin, pang araw-araw namin na, wala eh. Pang araw-araw nga namin, pangkain eh. Kinakapos pa eh. Paano pag nagkagulo? Saan kami pupunta? Saan kami pupulutin? Kaya kayo mga Duterte, maawa naman kayo sa ating bayan, sa mga mahihirap. Hintayin ninyo na matapos ang term ni Bongbong Marcos. Saka kayo tumakbo ng pagka-presidente. At kayo naman mga leader ng mga simbahan,
lahat ng mga reliyon, lahat ng mga simbahan dito sa Pilipinas. Isipin yung kapakanan ng inyong mga membro. Huwag nyo ibenta. Hindi kayo naawa sa mga membro nyo. Halos isusubo na lang sa bunganga. Binibigay pa sa simbahan. 10% ng kinikita binibigay sa simbahan dahil sumusunod sa aral ng simbahan. Pero ano itong ginagawa ng mga leader ng simbahan? Nakikisaw-saw sa politiko. Hindi lang yon ang pinakamasakit. Binibinta pa yung mga membro. Pag inopera ng mga politiko ng milyon or bilyon, wala na silang pakialam sa mga membro. Bahala kayo dyan sa buhay nyo. Basta ako may bilyon. At nandito ako sa ibang bansa. Kung magkagulo man kayo dyan, wala na ako pakialam. Yun ang nasa isip ng mga leader ng mga simbahan. Maawa naman kayo sa mga membro nyo. Salita ng Diyos ang pinapangaral ng mga membro nyo. Biblia ang asikasuhin nyo. Huwag nyong gamitin ang Biblia sa sarili nyong interes. Gamitin nyo ang Biblia para sa mga membro nyo. Pangaral nyo, sabi nyo, pangaral nyo mabuting salita. Mabuting salita ba yung pati politiko pinapasok nyo? Hindi lang naman isang sektor ng simbahan. Halos karamihan. Nababayaran ng mga politiko. Yun ang katotohanan. Yung iba sabi, iglesia lang ni Kristo. Hindi. Maraming mga simbahan nababayaran ng mga politiko. Yan ang katotohanan. Kaya yung mga leader, saan ka nakakita ng mga leader ng simbahan na mahirap? Lahat ng mga leader ng simbahan mayayaman. Kahit anong mga relihiyon yan, mayayaman sila. Diba? Kasi yung pera ng mga membro nasa kanila. Yung mga membro, halos isang beses nilang kumain sa isang araw dahil sa pagsunod sa aral ng simbahan. Tapos, ibibinta lang nyo. Pag inupiran kayo ng milyon, bilyon, ibibinta nyo mga membro nyo. Maawa naman kayo. Kung talagang salita ng Diyos ang pinapangaral nyo, dapat hindi nyo gawin yun. Kakahiya na yung bansang Pilipinas. Rally dito, rally doon. Impeach dito, impeach doon. Ano na lang mahinat na natin? Ang ating Pangulo nagtatrabaho ng tama. Kikita naman natin, hindi naman tayo bulag eh. Marunong tayo magbasa. Nakakarinig ating mga tainga. Nakikita natin kung anong ginagawa ng nakaupong presidente ngayon. Nagsisikap siya para mapaunlad ang bansa natin. Nagsisikap siya para maibsan ang kahirapan ng mga mamamayang Pilipino. Pero ano ginagawa ninyo? Mga kontra-gobyerno. Ano ginagawa nyo? Imbis na tulungan yung gobyerno, nilulubog pa nyo sa kumunoy ang bansang Pilipinas sa mga pinagagawa nyo. Diba? Kaya ikaw, Sara Duterte, kung may konsensya ka pa, may awa ka sa totoong sinasabi mo na para sa kapayapaan, para sa mamamayan, tigilan mo na yung panggugulo nyo. Hayaan nyo muna si Bongbong Marcos. Pagbigyan nyo naman. 3 taon na lang eh. Pagbigyan nyo naman. Maghintay kayo ng 2028. Tumakbo kayo bilang presidente. Parehas. Pumarehas kayo. Diba? Hindi nyo mahintay 3 taon na lang. Bakit atat na atat talaga kayo na agawin ang katungkulan kay Bongbong Marcos bilang presidente? Diba? Saka paalala ko lang sa mga leader ng simbahan, kung talagang may takot kayo sa Panginoon, may takot kayo sa Diyos, huwag na kayo mangialam sa politiko. Pangaral nyo ang mabuting balita sa inyong mga membro. Tulad ko, born again din ako. Kaya nasasabi ko yan. Saka may karapatan tayo bawat isang Pilipino na magsalita sa ating mga nakikita sa mga nangyayari sa ating bansa. Dahil lahat tayo na mga mahihirap
Yung mga kampo ng kabila, mag-aaway, away ng away. Ang hindi nila alam na pag nagkagulo ang Pilipinas, nagkaroon ng gera, lahat tayo ng mga mahihirap ang kawawa. Yung mga nag-aaway dyan, mga DDS vlogger, yung mga BBM vlogger. Di ba nyo naisip, away kayo ng away. Ginagamit kayo ng mga matataas na politiko. Pag nagkagulo, halimbawa nagkagera, yung mga politiko na yan, dami mga pera yan, may mga bahay sa ibang bansa yan, magsilayas yan, pupunta sa ibang bansa. Sino kawawa? Tayo, kaya wala man tayo bahay sa ibang bansa, wala man tayo mga pera sa bangko. Ni sa probinsya nga, pag nagkagulo, hindi tayo makauwi, kaya wala man tayo pamasahe. Diba? Kuha nyo mga kabayan. Dapat, tulungan na lang natin ang gobyerno. Hindi na tayo mag-away-away. Tulungan natin ang gobyerno para sa kapakanan ng mga mahirap, mga mamamayang Pilipino, at sa kaiunlad ng bansa natin. Diba? Yun lang mga kababayan.